Alas 6 na po ng umaga iniyet, napakadilim pa rin po sa paligid. Okay? So, mas mahaba po ang gabi. Pero sa ating mga mananampalataya, mas mahaba, actually say, walang katapusan ang liwanag. Liwanag ni Jesus na tumatanglaw sa atin sa bawat araw ng ating buhay. Magandang umaga po mga ka-good vibes. Again, kumusta po kayong lahat? I know, by the grace of Jesus, kayo ay laging dinadatnan ng mga videong ito, ng mga vlogs na ito, na laging nasa mabuting kondisyon, kalagayan, at disposisyon sa mga buhay. Sapagkat ang biyaya ni Jesus kayang i-exceed ang lahat ng mga expectations natin. Mag-expect ka ng tricycle, bibigyan ka niya ng eroplano. Mag-expect ka ng piso, bibigyan ka niya ng bilyones. Ganyan ang Panginoon. No? Do not limit Him. He is unlimited. Dumako tayo sa ating topic ngayon. Ang topic po natin ngayon ay talagang masasabi ko way back 2011. Nung ito ay iprinit sa Singapore, nung pumunta kami sa isang Grace Conference, I was blown up. I was blown away. Kumbaga, nalaglag ang pangako nung ito ay marinig ko for the very first time during that time. Alam niyo sa Bible, pinagmamalaki ng iba, mas matagal na silang Kristiyano, nagbabasa sila ng Bible o nakakabasa ng Bible, pero wala yung mga tinatawag na revelations. Walang tinatawag na mga yung revelation, yung mga tipong pag nakita mo, ay oo nga may parallel nga yung mga tipong ganyan. Yes, sometimes nakakalungkot na all their lives hawak nila ang Biblia, pero hindi nila nakita yung mga nakatagong mga meaning or mga revelation sa bawat talata. No? Ito, napakasimple po nito. Comparison. Alam niyo si Jesus Christ, si Lord, kung meron man madalas siyang iparallel kung meron man tao na doon sa Old Testament na madalas siyang iparallel doon sa taong yon, yun ay walang iba kundi si Moises. No? Lagi siyang pinaparallel kay Moises. Oo. Yung iba pinaparallel siya kay David. Actually, si Jesus Christ po, you can parallel him sa lahat, almost sa lahat, kung hindi man, ng mga main characters ng Bible sa Old Testament. Pwede mo siyang iparallel kay Samson. Di ba? Si Samson, pwede rin siyang iparallel kay Joseph, the dreamer. Di ba? Mas kay Joseph, the dreamer, sapagkat actually, pareho sila ng kalagayan na ibinenta po sila. No? Si Jesus, 30 pieces of silver. Si Joseph, ewan ko kung eksaktong ganun din po ba or something. Si Samson, binetray ni Delilah. Si Jesus, binetray naman ni Judas. Yung mga ganyan. Si Jesus, alam niyo kung makikita po ninyo sa Old Testament, nakatago na po yung persona niya doon . Maingat mo lang basahin. That's why earlier portion ng vlog na ito kanina, sinabi ko na, nakakalungkot yung iba hawak ang Biblia for a long period of time but they haven't seen the connection between the old and the new. And that's sad. And that's so sad, really. Dahil pinakamagandang, or should I say, joyful na feeling yung nakita mo na, you can connect everything sa Old Testament. You can connect Him to the Lord in the New Testament, in the New Covenant. Kasi alam niyo, ang Old Testament, Jesus Christ concealed, while the New Testament is Jesus Christ revealed. Magbigay po ako ng isang example. Ito na lang po ibibigay ko example since I told you earlier of this vlog, sabi ko, itong si Moises, madalas siyang iparallel sa Lord. If there's someone na madalas siyang iparallel na tao doon sa Old Testament, that would be Moises or Moses. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo, maraming pagkakahawig. Okay, ang nakita ko po ritong pagkakahawig nung sanggol pa silang dalawa. Nung sanggol si Moises, itinago siya. Dahil pinapapatay ng paraon, di ba? Yung mga babies. O si Jesus Christ din, ganon. Pinapapatay ni Herodes yung mga babies. They had to keep the Lord. Nung bata pa siya, nung baby pa siya, nagtago sila sa Egypt. Nakakatuwa lang po. Yung dating lugar, tingnan niyo to yung dating lugar na iniiwasan ng mga kamag-anak ni Moises. Kasi nandoon yung paraon. Tingnan niyo nandoon yung paraon sa Ehipto. Ang paraon ay isang Egyptian, no? Tingnan po niyo mabuti po ito.
Okay? Tinataguan ng mga magulang ni Moises yung paraon. Kasi pag nalaman niyang may baby, mapapatay niya. Pero nakakatuwa, itong sa New Covenant, nung dumating si Jesus Christ, yung dating iniiwasan nila Moises, doon itinago ang Lord. Doon sila nagtago. Sila Mary, Joseph, tsaka si, Jesus, nung bata pa. So, ang Bible po, ang Panginoon po, kailangan po natin, no? Ang Panginoon, nagwo-work in mysterious manner, in mysterious ways. Kaya wag mong mamaliitin, ay masamang lugar yan, ay ganun dati ang lugar na yan. Gagamitin niya ng Lord pagdating ng panahon. Sa kanyang sariling takdang panahon, sa kanyang takdang kapanahunan. Gagamitin niya yan. Kaya everyone can be used by the Lord. Mabalik po tayo sa topic po natin. Tinago si Moises, natatakot sila sa paraon. Itinago si Jesus, natatakot sila saan? Natatakot sila kay Herodes. Di ba? Takot sila kay Herodes dahil pinapapatay niya ang mga sanggol. Kaya itinago ni Mary. Actually, kay Mary at Joseph, hindi po takot ang udyok doon. Sumunod po sila kay Gabriel. Sabi ni Angel Gabriel, itago niyo ang bata, pumasa Ehipto kayo for the meantime dahil hinahanap at tinutugis siya ni Herodes. Papapatay niya yung bata. No? Ang plano ng Diyos matutupad kahit na ano po ang mangyari. Kaya hindi niya mapapatay yung sanggol na si Jesus. Hindi po ba? Yun, parallel po yun. No? Yan ang parallel ni Moises at ni Jesus. At ngayon, isang magandang parallel na makita po natin dito ay yung persona ni Hesukristo at ni Moises. Or should I say, persona muna ni Moises at ni Jesus. Kasi later on, dumating si Jesus, nagkatawang tao. Pero bilang Diyos, si Jesus, makinig pong mabuti, wala siyang simula at wala siyang wakas. He is the Alpha and the Omega. So we can trust Jesus in everything na mga pinagdadaanan natin sa buhay natin. We can be sure of that. Okay. Si Moises, nung nagpunta siya sa Mount Sinai, ang tagal niya, di po ba? Nung dumating si Moises at nakita siya ng mga tao na dala-dala na yung dalawang tinapyasang bato, no? Ng Ten Commandments, syempre. Dala niya yung dalawang tapyas na bato, nandun yung Ten Commandments of God, the Lord, no? Yung mga tao, imbis na lumapit sa kanya dahil nakita yung glory ng kanyang muka, umiwas sa kanya yung mga tao. Umiwas yung mga tao kay Moises. Why? Sapagkat merong glory si Moises. Pero mamaya tatawagin natin kung anong klaseng glory yan. Iniwasan tandaan niyo si Moises, pagbaba ng bundok, iniwasan. Si Jesus Christ naman, makinig po mabuti, nung siya po ay nangangaral sa bundok, pagbaba pa lang niya, sinusundan siya ng mga tao. Sinusundan si Lord Jesus ng mga tao. Hindi siya iniiwasan, sinusundan siya. Kaya pareho pong may glory ang dalawa. May glory si Moses, may glory rin si Jesus. Okay? Anong kaibahan? Yung glory nga lang ni Moises. Ano yun? Ang tawag doon, faded glory. Nagfe-fade yung glory. Nagfe-fade sa katagalan. Tipo ngayon, banal na banal ka, mag-islap ang mukha mo, iniiwasan ka. Pero later on, yung glory niya, nawawala yan. Pero yung glory mismo ni Jesus, or should I say, Jesus Christ Himself is the person of glory. Pagkagaling pa lang niya sa bundok, nakita siya ng mga tao. Alam niya may palabas nung last decade, mga 2014, yung pinalabas sa sine, pinanood ko yan dito sa sa Mega Mall, sa MOA yata ako nanood sa MOA, sa Mega Mall. Pinanood namin yung Son of God. May isa na roon, nangangaral yung Pariseo. Nakikinig yung mga bata. Pagkatapos, nung yung mga bata, nakita nila si Jesus, it's Jesus! Kanila. Iniwan nila yung Pariseo, yung nag-preach. Tawa ako ng tawa doon, kumakain ako ng popcorn. Iniwan sila. Kasi, wala ka namang matututunan sa mga tinuturo ng mga yun. Kasi nakaka-drain, nakakabagsak ng kalooban. Ang law, dinidiin niya yung kasalanan mo. You should love the Lord. You should love the Lord. Ikaw na naman, effort mo. Pero ang Panginoong Jesus, ibang klase. I love you with all my heart. That's why I give my life for you. There's a big difference between law
and grace. Si Moises iniwasan, si Jesus sinusundan. Okay? At kung maliwanag sa iyo yan, kaibigan, alam mo yan. Kino-congrats kita sapagkat alam mo ang persona ni Jesucristo. Ito ay mananatili magpakailanman. Ang tanong ko lang ngayon isa lang, ka-good vibes ka na ba? Sapagkat kung hindi pa inaanyayahan kita mula sa bottom ng aking puso, na mag-subscribe ka naman. I-share mo ang video ito kung na-bless ka, which I do believe you are blessed. No? Share it and ang tawag dito, let someone be blessed by these messages, especially this message about the glory of the Lord Jesus Christ Himself. Alam niyo, pag Kristiyano ka, si Jesus Christ ang lahat-lahat sa iyo. Si Jesus Christ ang bukang bibig mo. Si Jesus Christ lang, wala nang iba. God bless.